Sa mga balitang pambansa, muling kwenestyon sa Korte Suprema ang pagsasauli ng halos 70 bilyong pisong sobrang pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Nagtungo po sa Supreme Court ang Isang Bayan Coalition at iba pang grupo para hilingin ang paglalabas ng temporary restraining order laban sa pagbabalik ng pondo ng PhilHealth. Ayon sa isa sa mga petitioner na si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, labag sa batas ang probisyon sa 2024 General Appropriations Act. Kaugnay ng paggamit pa rin ng sobrang pondo ng Government-Owned and Controlled Corporations o GOCC sa program appropriations. Ito po yung mga proyektong wala pang tukoy na pagkukuhanan ng pondo. Nairimit na ng PhilHealth sa National Treasury kahapon ng third tranche na nagkakahalaga ng 30 bilyong piso. Sa Nobyembre naman, ang natitirang 29 billion pesos. Para sa petitioners, dapat daw ginamit na lang ang pondo, pandagdag benepisyo at pababain ang kontribusyon ng mga miyembro. Wala pang pahayag ang PhilHealth tungkol sa mga bagong petisyon. Tiniyak naman ng COMELEC na mailalabas na sa susunod na linggo ang lahat ng Certificates of Candidacy at Certificates of Nomination ng lahat ng mga kakandidato para sa 2025 elections. Sa panayam po ng programang ito, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na kabilang dito ang mga tatakbong party list organizations. Aabot daw sa 44,000 ang bilang ng mga naghain ng kandidatura para sa paparating na eleksyon. Nauna nang inilabas ng COMELEC ang paunang listahan ng mga tatakbong senador kung saan mahigit 60 pangalan ang kabilang. Yung pong pagpapublish nitong mga COC, ito po ay first time natin lang gagawin at ito po ay base lamang sa regulasyon ng Commission on Elections. And so aaminin natin para hindi tumutugma yung dalawa. Pero at least ginawa po natin na magkaroon ng publication. Yan nga po ang tinig ni COMELEC Chairman George Garcia. Suportado naman ng Malacanang ang plano ng Philippine National Police na muling imbestigahan ang mga patayan sa panahon ng war on drugs ng Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, indikasyon ito na importante sa Administrasyong Marcos ang pagkamit ng hustisya at pagpapatupad ng batas. Muling umingay ang issue sa drug war dahil sa nabistong reward system at patayan daw noong Administrasyong Duterte. Siyempre naman ang pagsuporta ng palasyo sa investigasyon ng PNP sa paglala ng hidwaan ng mga Marcos at Duterte. Sa kabila naman ito, hindi pa rin daw makikipagtulungan ng Pilipinas sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa drug war. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.